Ano ibig sabihin 'pag sinabing financial compatibility at bakit mahalaga ito? Ayan. So, yung financial compatibility, ito yung hinahanap natin yung kapareho natin sa financial values and priorities sa life goals. Hindi siya yung humahanap ka ng tugma ng yaman mo o kaya ng tugma ng gusto mo or hindi mo gusto sa buhay. Kasi kapag sa relationship, pwede namang opposite kayo pero you make it work and that makes it more exciting, di ba? Yes. So yun. At napakahalaga nito dahil alam mo ba sa research namin, Cheryl, ay 60% ng mga 60% ng mga respondents namin na nagsabi na ang dahilan ng pag-aaway ng mag-partner ay pera. 20% lang yung pangangaliwa. Mas malaki pera talaga. Mas madami yung pera. Oh, okay. Kaya ako naiintindihan ko sinasabi, ang alam ko kasi yung mga mag-asawa, rason daw ng paghihiwalay ay dahil sa finances, ano. Pero yung kailan? Kasi nga sabi mo 60% ang nangungunang dahilan ng paghihiwalay. Pero sa relasyon, kailan nyo dapat pinag-uusapan na or kailan mo nalalaman or paano mo malalaman kung yung financial compatibility yung dalawa? Kung swak kayo, kung financially compatible kayo, oo. So, ang ano pa lang dyan, titignan na natin kasi lahat naman ng gawain natin ngayon, Cheryl, ay may kaakibat ng pera di ba? Lahat may gastos na yan. So, sa mga actions at saka decisions na tinitake ng partner mo, nako-compare mo yan dapat doon sa pwede mong maging decisions, no, or choices. At decision yan either mag-away kayo or you take this as an opportunity na kayo ay magpapalalim ng inyong relasyon, no? Kikilalanin nyo yung isa't isa. So, malalaman mo yan kasi pag umpisa pa lang ng, nagliligawan pa lang kayo, sabi mo nga, first date pa lang, ang una ng usapan ay, sino magbabayad? Oo. Di ba? Oo. So, Iba sa Amerika di ba? Nasa Pilipinas tayo. Kailangan, ako, noon, or sa Pilipino, dapat lagi yung lalaki. Yung isa. Or ako naman, kung sino yung nagyaya. Actually, mas ganun na ngayon. Kung sino nagyaya. Sa generation natin, mga Gen X at saka Boomer yata, yung mga lalaki ang expected. No? Pero mga Millennials at saka mga Zoomers, ang ano sa kanila ay kung sino yung nagyaya. At meron din silang rule na mas maganda na i-assume na kanya-kanya kesa sa ikaw ako magbabayad o siya yung sagot. No? Kasi pag pinayagan mong magbayad, baka akala niya like mo na siya agad. Tapos, ang gagawin mo rin dyan, so unti-unti mo nyong pag-uusapan yun. No? Habang pinapalalim nyo yung inyong emotional or physical relationship, spiritual nyo, no? Ganon din sa finance. So, huwag tayong aabot sa kasalan na hindi napapag-usapan. At makikita mo yan sa behavior. Kung gaano ka gastador yung partner mo or pagdating sa pagtulong, gaano ba siya ka-generous din? Baka naman waldas ba siya? Or makikita mo na, okay, mas magastos ka, pero nakikita mo siya pag gumagastos sa tamang paraan. Yan yung mga ganon. Hindi mo isipin na, ay, kuripot siya. Pero pag hiningan mo naman siya, or kailangan niya maglabas, naglalabas naman. Yung mga ganong, dapat tinitingnan natin yung ganong behavior. Pero hindi yung na-expect na, minsan kasi nagiging basihan, ay, ito lang regalo niya sa akin. O, di ba, nag-viral nga one time yung 299 na engagement ring. Unfair naman din dun yun sa lalaki kasi hindi buo yung kwento So ako din, nung bago ako mag-comment, sabi ko, gusto ko malaman yung buong kwento. Baka may pinanghuhugutan siya. At saka marami akong mga nakitang relationships na wala nga silang engagement ring at sabi nga nung ibang nag-comment, naku, kami nga nung asawa ko sa bangketa lang binili yung singsing, pero kami pa rin, 50 years na. Diba? So, wala yan sa pera kasi nasa simbolo yan no? So, ang gagawin ninyo, bago pa lumalim yung inyong relationship, no? For example, balak nyo nang mag-live-in o kaya balak nyo nang magpakasal, mag-usap na kayo ng finances at uumpisahan yan sa ano ba yung mga pangarap nyo sa buhay. Ano ba yung hindi naman hindi naman parang on your face magkano na pera, magkano sinusweldo mo, paano ba tayo? Kasi ako parang hindi ako komportable na off ako. Parang paano mo ba sisimulan? So you begin with that, no? Yung yung mga life goals at mga common na pangarap. And then mag-identify kayo ng pareho kayo and you can work with that. Tapos
mas lumalalim na yung relationship, makikita mo na kung kunwari, tatanungin ka na niya ano yung plano mo at tatanungin mo siya kung ano yung plano mo. And then you help each other out to achieve that, no? Kasi ganun yung relationship, no? Ang pag-ibig ay when you make the other person grow, 'di ba? Kapag hindi ka na nag-grow doon sa relationship, mukhang what's the point? Kahit diba? Di kayo nag-aaway, kasi minsan, ay, mabait naman okay naman kami, hindi naman kami nag-aaway. Right. Pero meron hindi kayo nag-grow, parang steady lang kayong dalawa. Oo. Mangyayari sa atin. Oo. Maraming mga mga kaso niyan, may mga, 'di ba? Mag-aasawa na sila tapos biglang nagkaanak. So, sino yung magi-give up ng career para mag-alaga ng bata, yung mga ganyan, no? So, ako speaking from our family mismo, no, yung panganay namin na kapatid ay naging house husband yung bayaw ko at yung sister ko yung nagtrabaho. Pero maganda yung kanilang naging kinalabasan dahil umpisa pa lang pinag-usapan na nila, no? Nag-abroad sila, so American citizens sila. So nurse yung sister ko. Dito pa lang sa Pilipinas, established na oy, ako ang magtatrabaho kasi ang nurses sa Amerika malaki ang kinikita. So yung kuya namin, yung bayaw namin, siya ngayon yung mag-aalaga sa mga bata kasi mahal din ng childcare doon. Pero ang ginawa nila ay ina-assure parate ng kapatid ko, ang aming bayaw, na legit yung trabaho mo, ang care work, no, sa bahay ay hindi nakakalalaki, mas macho nga daw ang tingin ng kapatid ko sa bayaw ko on that, ano. At in fairness naman sa bayaw ko, mas magaling siyang mag-alaga ng mga bata kaysa sa kapatid ko. Oo. So you play with your strengths, no? Tapos sa financial side, hindi naman po pwede na dahil hindi siya kumikita, wala siyang pera, 'di ba? So nag-usap sila na ito yung ito yung allowance at kung ano yung gagawin mo diyan sa allowance na 'yan, wala akong say kasi you deserve that, no? Para kung meron ka mang commitments sa family mo at saka sa kapatid mo, sa nanay at tatay mo, hindi ka na nagpapaalam sa akin and you can freely do that. Ganon. So, ganun. Kasi siguro yung kultura din natin, pero tapos na yun. Ako, wala kung sino yung kumikita. Kung pareho man kayo nagtatrabaho, sakali. Kung sino, minsan, parang nasasaktan yung ego ng lalaki pag mas malaki yung sinisweldo ng babae. Parang siguro, kung sino man yung sumisweldo ng mas malaki, wag nyo na lang iparamdam din diba? Parang, ikaw, nasa pagkatao na nung tao yon na hindi na dapat isinusumbat yon. At saka dapat siguro i-transcend natin na instead na ang i-focus natin na mainggit tayo or yung pride natin, no, masaga yung pride natin, ay maging masaya tayo dun sa isa na, buti pa siya, malaki yung kinikita niya. And that's a blessing for both of you. Malay mo naman, yung extrang kinikita niya, pambili niya ng regalo for you, di ba? So, mga ganyan. So, yung mga relasyon, Prof, na what's mine is mine, what's yours is yours. Sige, kasi ako nung sabi ko, what's mine is mine, what's yours is mine. Hindi po ganon. So, paano pag-uusapan yun kung sanay sila pareho na, or they're not married, they have their own obligations, and maybe they're together and they're living in together, pero walang pinag-uusapan na paano ba lalagay ba tayo dyan na, okay, maglagay tayo, kung ayaw natin magpakilamanan sa sinisweldo natin, pag-usapan na lang natin, kunwari, 10,000 each tayo, doon natin paikutin yung kailangan nating gastusin. Ganon ba yun? So, wala namang talagang exact na formula, na iisang formula na ito yung financial compatibility na mag-work. Kasi, iba-iba talaga tayo ng gusto, ano? Ang mahalaga dyan ay na pag-uusapan ninyo ng bukas, at OTC yan So, open communication, teamwork, and compromise. Di ba? So, pag-uusapan nyo yan, magkakasundo kayo kung ano yung arrangement. So, ang isang formula na nakita ko dyan, tama yung sinabi mo, mayroon dapat sa relationship, may konsepto ng ako, ikaw, at tayo. Diba? So, ganun yung healthy relationship Hindi dapat nalulusaw yung identity mo in the relationship. Hindi pwedeng tayo-tayo parate. Dapat may individuality. Diba? Yes. So, ganun din sa pera. So, mayroong tayo, that's yung tayo, joint account nyo yan. Tapos, meron kayong individual na resources or bank accounts na separate. So, kunwari, ang kinikita ng isa ay
10,000 pesos, yung kinikita ng isa ay 20,000 pesos. So, pag-uusapan ngayon, magkano ba yung gastusin sa bahay? Pagkain, tubig, kuryente, mga bata, mga medisina, o kung ano man, no? Mga bakasyon. No? So, pag-uusapan yun, tapos magsasabi kung magkano yung mai-contribute. No? So, yung mas malaki, for example, yung kumikita ng 20,000, nagsabi siya, okay, magbibigay ako ng 15,000. Tapos yung isa naman magbibigay ng 8,000, ganyan, no? So, 15 plus 8, so meron ngayong 23,000 doon sa common pot. Yun yung pagkakasyahin. Yung 5,000 na naiwan dito, yung 2,000 na naiwan dito, kung napagkasunduan naman na ganyan, walang selosan ha, kasi kayo naman nag-usap eh. Kung saan niya gagamitin yon, ipang tutustos niya sa pag-aaral ng kapatid niya, sa allowance ng mga magulang niya, or pambili niya ng regalo dun sa partner niya, wala kang FYI lang, hindi ipagpapaalam. So, ganun yung para na-maintain pa rin yung financial independence mo. But at the same time, mayroong teamwork. So, open communication, teamwork, and compromise. Yeah. Sa simula yan ng relasyon. Sa isang relasyon, kung mag-boyfriend, girlfriend, jowa pa lang, kailan dapat pinag-uusapan yon? After a year? After 6 months? Meron bang ganun? Wala siyang set na time no? Pakiramdaman yan talaga. At kami ng partner ko, we've been together for 21 years. So maybe we're doing something right, di ba? Pero kailan pumasok na pinag-usapan nyo yan? Mabilis. Parang kasi after 3 months, nag-live-in na kami. So, on the first month, napag-uusapan na namin siya kung paano yung Iba yung kasi hatian. Pag live-in na talagang gagastos na kayo. Hindi yung pag-jowa kayo na may kanya-kanya pa kayong inuuwian, kahit 5 years na kayo, wala kayong nakikitang need Ang iniisip nyo lang pareho yung sa mga regalo sa okasyon, pang-date nyo, pero kung hindi pa nyo pinag-usapan yung seryosong magsasama kayo or yan na yung the one, I think hindi papasok yung usapang pera if hindi mo nararamdaman ng isa na this is the one. Yes. And dapat pareho kayo nakakaramdaman na that's the one. Kasi kung isa lang, wala kang ma-expect dun sa isa. Dead mo lang siya. Dapat same kayo talaga. Same level. Kaya maganda rin na, kami, for example, kasi nagsimula kaming bata we were about 23 years old at that time. And pareho kami ng halos ng economic level. So, Diyos ko, yung apartment namin, wala kaming furniture, no? Mga librong pinagpatong-patong, lagi niyang dyaryo, pag bumibisita yung mga bisita namin, ay doon kami kumakain sa ganong level lang. At ngayon, pag binabalikan mo siya, mas masaya, no, na binabalikan siya. So, hindi ko sinasabi na yung mga may disparity sa income and yung isa mas mayaman, yung isa mas mahirap, hindi mag-work. Should be non-issue. Hindi siya non-issue. Non-issue dapat siya. Yeah. May mga discoveries ka ba kayo at pwedeng maging rin na parang, ay, ganun pala siya. Tapos, syempre, ikaw, parang hindi mo naman masabi. Paano pinag-uusapan yon? Kung kunwari, hindi kayo nasa same level. Kunwari, ikaw mas magasto. Si partner mo, mas matipid. Pero mas gusto mo, or minsan may expectation ka na paano dapat pinag-uusapan yon para hindi mauwi sa away. Yes. So, kung malaking amount yung pinag-uusapan, unang-una, dapat pagplanuhan mo siya. Huwag mong i-ambush yung partner mo, no? So, mag-schedule kayo ng oras at sabihin mo na ito yung gusto mong pag-usapan. Okay? Para handa kayo pag pinag-usapan yan. Kung ano yung malaking amount, kayo yung magde-decide niyan, no? Pero kung mga maliliit, baka pwede ngang a joke, no, na pwede mong buksan yung conversation on that. Uy, nasira na yung toaster oven natin, kailangan natin bumili sabi niya, 1.5 naman dyan, tig 1.5 tayo, Kerry. O kaya yung partner ko, minsan sasabihan ko na, ay parang kailangan palitan mo na yung pantalon mo, grabe na siyang kupas. OA na, ganyan. So, mga ganon, di ba? Pero kung mas malaking amount, like for example, ay bibili ng bagong sasakyan. Yung may kinalaman diba? Sa tinitirhan. Kasi yung parang sa sarili, parang sige okay pa Parang makikita mo, may bago na naman siyang relo, o may bago na naman siyang sapatos. Parang minsan tatahimik ka pa pera naman niya yon. Pero pag yung kayo na, yun dapat pinag-usapan. Kunwari may savings kayo, bigla na lang dumating yung partner mo, may bago na kayong 70-inch na TV. Siyempre mag-isip yun. Parang,
without even telling your partner na kinuha nyo pala sa savings, yung mga ganong bagay. So, mahalaga na dapat walang tinatawag na financial infidelity. Ayun, meron din palang gano'n. Diba? At actually, yun na kailangan talaga na pinag-uusapan at transparent tayo doon. So, may tinatawag na financial disclosure. Yan, ano? So, bago pa tayo lumalim, no, mag-live-in o magpakasal, dapat sasabihin mo na ano ba yung pagkakautang mo, ano ba yung mga plano mo sa buhay, no? Ano yung mga ari-arian, no? Dapat pinag-uusapan 'yan openly. Hindi siya yung pagkasal na kayo, gulatan, doon kayo mag-uusap, no? Emotionally dapat nasa same pace kayo. Kasi baka mamaya, kasi minsan pag pinag-usapan nyo na yung finances, parang commitment to, totoo na ito, 'di ba? Oo. Kung hindi ka ready makipag-commit, pwede mo nang sabihin sa partner mo na sandali, parang hindi tayo nasa same level. Wala pa ako diyan sa level na 'yan. Kasi 'di ba malaking commitment na 'yun pag pera na pinag-uusapan nyo, talagang you're planning yung future together. At ang sukatan talaga ng commitment na yan ay doon sa mga choices na ginagawa mo. Ang pag-ibig ay pagpili din, di ba? Every day you make a choice to be with this person, no? At may kaakibat yan na financial decisions. At kung hindi man po, sabihin nyo na. Kasi it's not fair to that person also. To both. Na hindi pala ready. Ikaw, dahil hindi lang kayo nag-aaway, dahil okay kayo, sige, you stick. Diba? Pero hindi mo naman nararamdaman pala na ito na yung future mo or the one mo. Let go. Kahit na, yun yung mahirap na hiwalayan din daw minsan eh. Totoo. Yung walang problema. Yung nakikita yung walang problema, walang away. Ganyan din sa finance, 'di ba? Ang tawag nga natin diyan ay cut your losses, 'di ba? So ganun din sa relationship, 'di ba? Kasi kaysa sa ipagpatuloy mo pa yung relationship mo na hindi ka na masaya. Anong gusto mo? You've been together for 50 years, 20 years masaya, 30 years hindi, or 20 years na masaya, stop and you move on to another one. Why not? 'Di ba? Ganun talaga po ang buhay. Okay. Ayan na, 'di ba? Napag-usapan nyo na. So, inilatag na. Kailan ba dapat inilalatag ang lahat o yung detalye ng financials at ari-arian? Ito ba kinunik natin? Kasi ako'y nawala ng 1 week. So, sabihin na natin, lahat naman pinag-uusapan, pero although nagsabi na sila na unfair na nagko-comment ang mga tao, yung kay Bea at kay Dominic. Tapos, meron pang lumabas yata na merong prenup or something. Okay, wag na, hindi sa pero kailan ba dapat? Sa anong parte ng relasyon yung talagang dapat din pag partner mo, comfortable ka na sabihin na hindi ako makapaglaan ng ganito kasi may utang akong binabayaran. May ganito. So, bago ka pa mag-propose, di ba? Ilatag mo muna. Kasi sa totoo lang, ang ano niyan, mahirap din, kunwari pag magpo-propose ka, di ba? Parang gusto mo rin naman na sigurado kang oo yun. So, magpapalipad hangin ka or magsisend ka ng messenger mo na, ano naman yan. Or kung hindi man pinag-uusapan ninyo talaga, mas maganda yun na pinag-uusapan ninyo yan. Paano pala kung nalaman mo napakarami palang utang? Two choices na naman yan. One is, pinipili mo ba siya, ganun mo ba siya kamahal na tutulungan mo siya to be a better person, no? At siya ba ay nagko-commit na magbabago siya? So, nasa inyong decision yan. Pero nasa kabilang banda din, yung practical side ay, maganda na early nalaman mo na, no? Kasi problema yan in the future. Paano pag may mga anak na, utang-utang, may mga anak, mahirap. Lalo na kung magsisimula na nga naman kayo ng pamilya. Maybe hindi naman sinasabing maghiwalay kayo, pero siguro, teka muna, tapusin muna natin to, yung kanya-kanya nating obligasyon, yung mga utang natin, then we start fresh. Para hindi kayo, kasi baka pagkasal na kayo, dun pa lalo, mas mahirap maghiwalay, mas mahal maghiwalay pag pagkasal na kayo, 'di ba, mga kapatid? Okay. Paano kung breadwinner naman o sumusuporta pa sa pamilya? Paano nyo pag-uusapan yan kung magpapamilya na kayo? Okay. So, ilalatag mo doon sa partner mo na ito yung mga current at saka mga naipangako kong mga financial commitments or obligations. So, pag-uusapan yan. At kailangan din ay may limit. Kaya ano nga, di ba, yung OTC natin, yung CI compromise, kailangan magkasundo 'di ba? Hindi po pwedeng
basta ito ha, sinabi ko na at yun na yun. Hindi, dapat may open tayo for negotiation and for adjustments. At doon mapapatunayan kung gaano mo kamahal yung isa or kamahal ninyo yung isa't isa. Kasi kung willing ka na mag-adjust, mas mag-work yung relationship. Okay, ano yung mga dapat i-consider, Prof, sa pagpaplano para sa financial stability? So unang-una, ako isang sukatan ko nga diyan ay dapat may emergency checklist, no, sa mga pag magli-live-in na kayo at magpapakasal. Una ay alamin mo muna kung may savings 'yan. Tignan mo rin kung mayroon siyang utang, no? At tignan mo ano yung mga sources of income kasi ang common na mga financial goals or life goals ng mga Pilipino, ito yung retirement, pagkakaroon ng bahay, edukasyon ng anak, ano? And ito, kailangan talaga natin na marami tayong sources of income dyan eh. So, yun yung titignan natin. Titignan mo rin ano yung mga needs and wants ninyo na isa't isa at ano yung mga nagtutugma sa mga life goals ninyo, alin yung taliwas. At pag-uusapan nyo yan kung ano yung ipaprioritize. So, nandun talaga siya sa pag-uusap. At dapat ito ay tinitignan natin siya na pang-pa-excite sa relationship, no? Kasi dun mo makikita you discover yourself also and you discover the other. At dun mo makikita kung mas mamahalin mo ba siya sa nalalaman mo sa sarili mo at dun sa partner mo. In other words din, kasi mga kapatid, di ba, kung talagang yan na, dapat open kayo sa lahat. Kahit na hindi totoo yung what you don't know won't hurt you. Parang yung honest kayo, kahit masaktan, alam mo masasaktan, pero mas gusto mong maging honest and then mauupuan nyo pa rin para maayos yan. Oo. At hindi yung iginigiit natin kung sino yung tama. So, ang mas doon ay humahanap tayo ng solusyon so that we become happier in the relationship. Talagang communication is very, sa lahat ng aspeto ng relasyon, mga kapatid. Hindi yung kikim-kimin mo lang ng kikim-kimin hanggang sasabog ka na pala, walang kaalam-alam yung partner mo, kinimkim mo lahat, tapos nakipaghiwalay ka, parang ano nangyari? Diba? That's not fair. It's not fair also.